Sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pagbobotohan sa House Justice Committee. Department of Energy nakatakdang makipagpulong sa mga oil company sa bansa. Pagtitipid sa paggamit ng produktong petrolyo, inirekomenda. Ilang senador dumalo sa executive session ng Ethics Committee hearing ngayong araw. 10 kasunduan na may kaugnayan sa defense, agriculture, trade, investment at iba pa nilagdaan ng Pilipinas at South Korea. Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla mariing pinabulaanan ng issue ng extrajudicial killings sa ilalim ng Marcos administration. Nagpahayag ng agam-agam ang ilang House Justice Panel members kung sufficient in substance ba o pasok sa impeachable offense ang ilang aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa ikatlong reklamong impeachment. Kabilang narito ang umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente. Ang fifth ground for impeachment sa inindorsong reklamo ni mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Would these allegations not be in contravention with the Supreme Court resolution or decision in the case of Sara Duterte versus House of Representatives when it said that we should only be including allegations for impeachment for actions done while she is holding an impeachable office? From the statements kasi that were given, the silence she was referring to was in 2007 to 2017, way before the Vice President, she became Vice President. I believe that the fifth ground fails to meet the constitutional and legal standards required for impeachment and should be. Nothing here pertains to the office of the Vice President, the acts of the Vice President of enriching herself as Vice President. Clearly, we cannot go to the future and say that in the future we can have, if there's a hearing, that they're going to fish for more evidence. Because we are deciding based on the recital of facts in the complaint. Here are now, based on the footage, that the Vice President did not in any way call to arms our people to rise against the government. So all of these are all on desire and imaginations. Nothing actual, nothing that is clearly impeachable. Dumepensa rin si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, House Deputy Minority Leader, kaugnay ng mga aligasyon laban kay VP Duterte. Pero nakapagbitaw ito ng pahayag kaugnay ng isang aktres na tinuligsa ng mga kapwa kongresista at pinabura sa record ng House Justice Committee. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, there is nothing sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilala umano niyang bagman na si Ramin Madriaga ngayong araw. Sa opisyal na pahayag ni VP Sara, sinabi nitong nais niyang mapanagot si Madriaga sa kanyang mga kasinungalingan. Giit ng Vice Presidente, hindi niya hahayaang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Posibleng umabot ng 4 hanggang 5 linggo ang military operation ng Estados Unidos na Epic Fury na layong hadlangan ang pag-unlad ng nuclear at ballistic missile program ng Iran at wasakin ang mga kakayahan nito na itinuturing na banta sa seguridad ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Ayon kay US President Donald Trump, ito ang orihinal na projection ng kanyang administrasyon. Gayunman, may kakayahan ng US na palawigin pa ang operasyon kung kakailanganin. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. Our objectives are clear. First, we're
destroying Iran's missile capabilities. Second, we're annihilating their Navy. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Inamin din ng Pangulo na may mga nasawi ng American service personnel sa gitna ng operasyon. Gayunman, desidido ang Amerika na ipagpatuloy ng military force ang operasyon bilang paggunita sa mga kasamahan na nagbuwis ng buhay para sa misyon. Inaasahan na ng Department of Energy ang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo sa kabila ng nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat wala pa silang nakikitang projection, pinaghahandaan na nila ang magiging epekto nito sa Pilipinas. Ngayong araw, magkakaroon ng pagpupulong ang Department of Energy at mga oil company at kabilang sa aalamin ay ang gagawing contingency plan, ang pagpapatupad ng staggered price o pag-utay-utay ng dagdag presyo sa langis upang hindi mabigatan ang mga consumer. 10 kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at South Korea sa state visit ni South Korean President Lee Jae-myung. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean leader ang pagpipresenta ng mga nilagdaang kasunduan na may kaugnayan sa defense, agriculture, pang-ekonomiya, digitalization at iba pa. And as we have just witnessed, we concluded a number of agreements in the field of defense materials procurement, veterans affairs, agriculture, trade, investment and economic cooperation, intellectual property, digital cooperation, digitalization and innovation, Korean language training in schools. Dumalo sa pagpupulong sina Committee Vice Chairperson Senator Kiko Pangilinan at Senate President Tito Soto III. Present din sa nasabing session sina Senator Rizzo Ontiveros, Senator Rodante Marcoleta, Senator Erwin Tulfo at Senator Amy Marcos. Ayon kay Senator Ejercito, prioridad ng komite ang adoption ng mga rules bago isalang ang masusing vetting ng 6 na reklamong kasalukuyang nakahain sa kanilang komite. Isa sa inaasahang sentro ng diskusyon ay ang reklamo laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na may kaugnayan sa ilang buwan nitong pagliban sa Senado. Tiniyak naman ng komite na susunod sila sa first in first out na proseso. Ngunit tumanggi muna si Senator Ejercito na magbigay ng karagdagang detalye upang matiyak ang pagiging patas ng investigasyon. Nakipagpulong si National Defense Secretary Gilbert Gibot Chodoro sa mga kinatawan ng Indian Defense Industries kahapon. Isinagawa ito sa AFP Commissioned Officers Country Club sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Nakipagdialogo at nakipagpalitan ng insight sa development ng defense technologies ang kalihim. Ang mga Indian manufacturers ay kabilang sa malawak na sektor kasama ang land systems, ammunition and manufacturing, maritime and naval systems, aerospace and space, at cyber and electronics. Nauna na rin bumili ang Pilipinas ng BrahMos missiles ng India. Isa itong supersonic cruise missile na dinevelop ng India. Aga sa ngayon ay iniimbestigahan pa nga ng PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nagpakalat nitong sinasabing fake news kaugnay nga ng suspension o nationwide suspension ng trabaho at ng klase simula March 4 hanggang March 6, 2026 dahil sa umano'y banta sa seguridad. Sa isang pahayag aga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na hindi nagmula ang anunsyo sa alinmang otorisadong ahensya ng pamahalaan. Walang ibinigay na specific na ebidensya o batayan si DILG Secretary Remulla dito sa naging pahayag nga ni Attorney Kaufman. Pero kaugnay sa umano'y paglagana pa rin ng patayan sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ito nga yung naging sagot ni Department of the Interior Secretary Remulla sa naging pahayag ng lead counsel ni FPRRD sa International Criminal Court. Sa confirmation of charges ni FPRRD, binanggit ni Kaufman na nagpapatuloy ang patayan o extrajudicial killing sa Pilipinas sa ilalim ng PBBM administration. Hinamon pa ni Kaufman ang ICC, Office of the Prosecutor, kung bakit hindi imbestigahan ang vigilante killing at papanagutin ang mga may pakana nito. Sa mahigit 300 napapatay sa ilalim ng PBBM administration, mahigit 160 dito ay mga state agents tulad ng mga pulis ang may kagagawan